Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo, Energy 106.7 Energy FM. Maligayang makikinig po sa mga nakaantabay sa ating mga dalagang nag-lipstick ng pula na pagkamalang malandi. Maraming ganyan. Totoo yan, di ba? Yung mga nilang na biktima ng sariling muka. Alam niyo ba yan? Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Maraming ganyan, ha? Kadalasan, di ba, babae ang ang biktima niyan. Yung mga babaeng, yung mga nilalang na biktima ng sariling muka. Example, wala ka namang ginagawa. Nag-lipstick ka. Sakita ka na kapitbahay niyo. Hay, alam mo, ang ganda niyan. Kaya lang nag-lipstick, kapal-kapal. Ang mukha tuloy malandi. Wala namang ginagawa. Tama, di ba? Oh. Ang tawag dyan ay biktima ng sariling muka. Di ba? Wala na, nabanggit ko lang. Wala bang collar kasi si Pentaflex parang dapat kumukuha ng collar nagpunta ron kumakain ng chicken. Naku po talaga. Nasamba yung tubo ko talaga. Uy, maraming salamat sa mga nakapanood ng live sa aking Facebook. Tinry ko lang. Nag-aalala lang ako baka ma-block ako kasi ang Facebook nagba-block ng account kapag nag-live ka at may tugtog. May copyright keme. Pag na-block ako, alam niyo na yung dahilan. Kayo ang dahilan. It's your fault. Yan. Hello mga kaibigan sa mga nakaantabay sa ating himpilan. Maraming po salamat sa mga umatan kanina ng ng 555 Barangay Invasion. Kanina dyan sa may Barangay Santo Cristo ba yan? Oh, thank you very much po. Nandiyan kanina si Lindsay yata kasi Jimbo. Tama ba ako? Oh, Lindsay and si Jimbo. Ang motto ni Jimbo ay hindi dahil nagpakita ng motibo, ilalabas mo ang maitim mong Jimbotido. Yan. Yan na. Motto ni Jimbo. Ito, tuloy-tuloy ang saya with Energy FM dahil hatid namin sa inyo ang 555 Sardines Barangay Invasion. Siguradong masaya dahil hatid namin ng aming himpilan ng inyong pangga at ng 555 Sardines. Yan ang at ibang games at prizes. Ayos yan ha, di ba? Oh. Makakasama niyo mga favorite ng DJs. Kaya magkita-kita tayo sa Barangay Cruz na Ligas. Yan, April 12. 1 to 4 p.m. Barangay Cruz na Ligas. Yan sa may UP, di ba? Pagdating mo ng Philcoa, didiretso ka, kapag pasok na UP, tapos kakanan ka sa kanto. Tapos didiretso ka, makikita mo sa kanan yung CHED. Sa dulo na may tindahan ng halaman. Ito nga. Tapos, merong intersection, kumanang ka doon. Pagkanan mo doon, sa dulo mga ilang kanto kaliwa, mayroong Angel's Burger. Diba? Hello po sa mga kumakain ng Angel's Burger. Ha? Hello sa pagmumukha niyan lahat. Maligayang bati po sa mga nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat. Ang dami niyan mga nakaantabay sa yung mga overseas. Hello po. Si Ate Glennis nakaantabay siya. Ayan. Hello daw kay Mr. Wena, Joy Green and Joy Felicido. Maligayang pakikinig po. Joy Lalo. Eto, bati naman. Congratulations po sa anak ko na si Ivan Leonen na nag-graduate kahapon. I love you anak, congrats. Miss na miss ko na kayo ni Ate Kathleen. Pakabait kayo palagi. Mama love, Mama Ann Leonen. Yan. Na pinadaan kay Arnold Caldea. Mark Juan Ramilo, maligayang pakikinig sa iyo. Wilson Caldea, hello sa inyo. Yan. Maligayang pakikinig po sa lahat ha. Kanina nagtag sa akin yung yung office mate ko sa Techi, sabi niya, sa'yo ba yung Papa Joe official account? Hindi po. Hindi po akin yan. Pero maganda may poster ka, no? Ibig sabihin, sikat ka, Diyos. May nag-PM sa akin, nagtatanong. Sabi niya, Papa J, bading ka ba? Ako, bakla? Ano? Tawag na ba yun? Baka palo kita shoulder bag ko dyan. Tigilan niyo ako.
Ay, nako. Okay na nga pala kaya na, Cynthia, ayan, maligayang pakikinig sa pagmamukha mo, hello sa iyo. Papa niyo nakahanda ba? Ano? Ano to? May nakikinig pa ba sa... Ano ba to? Nagpapabasa kayo ng gulo eh. Babasahin ko na lang din kasi piniyam sa akin eh. Papa J, meron pa ba nakikinig sa kabila? Hoy! Meron naman ba kayo? Meron. Meron. Yata. May biro lang pa naman. Ang gwapo mo. Mas gwapo ka pa kay Luis Manzano, di ba si Raulon to? Hindi ka ba nahiya sa nagkasabi mo dyan? Di ba? Naglaro ko sa Minute to Win It, di ba? O, pak! Malari ko naman ko yung talent ko. Natalo kasi ako, so mayroon lang, honorarium. Makukuha ko na ba? Pambili ng, hindi bigas. Makumakain ng kanin eh. Pambili ng pang-aral ni Miggy Boy. Pang-enroll. Yung aso ko, mag-aaral yung astronomy. Ba't ba? Yung aso ko pangalan si Miggy Boy, astronomy ang course niyan. Yung pangalawa kong aso, si Toshi, ang niyan, culinary. Ang takaw kasi nun eh, oo, wala. May nakakita naman yung aso, sobrang patay gutom. Yung aso ko, yung pangalawa ko. Yung kahit subuhan mo ng talong, kakainin niya kasi gusto lang niya kumain. Di ba, normally ang aso kakain na karne lang, isda, di ba? Yung aso kahit subuhan mo ng talong. Talong! Kakainin niya pa, sinubo mo sa kanya, unguyain niya. Di pa nag-aalala lang ako, baka mamaya, yung sopa namin, subo yung sopa. Sa sopa, hinahin po ni Toshi. Hello? Hello po. Ang hina po ng boses niyo po. Mukhang penalty po kayo ng 2.5. Good evening po. Pakidikit po yung labi sa telepono po. Good evening po. Anong telepono gamit mo? Landline po. Siyempre, alam ka makinig yan. Hindi yan tanong. Para akong tanga, no? Idikit mo sa labi mo yung phone. Hello po. Yan, ganyan, i-maintain mo yan, ha? Opo. Yan. Sino po sila? Harleen po. Harleen! Opo. Nasaan ka ngayon? Malabon po, pero taga Olonga po ako. Malabon. Opo. Saan sa Malabon? Conception po. Saan malapit ang Concepcion Malabon? Sa Tawiran po. Parang si Raulo, ah. May tawiran din sa may Ortigas, eh. Meron po doon Tawiran papuntang Navotas, Bangka. Ay! Saan Magbabangka po para po makapunta ng Navotas. Ah, talaga? Opo. Ah, okay. Saan yan? Sa may Conception po. Malapit po sa Jose Rizal School. Sa may 4 daw, 4? Hindi po, kabila, hindi ko na po ganong kabisado doon kasi Navotas na po yun eh. Ah, sorry, ah. Opo. Meron kasi si Raulo dito sa booth ko, ipagkasabi eh. Isa lang ako, pag hindi ko alam, nagturo to ako na rin, alam ko. Yung Conception po, bali, ano po siya, mayroon din po doon Conception Church, Immaculate Conception, kaya po siya tinawag na Conception. Ah. O di ba gumulo lang lalo, di ba? Sige. Ba't ka na, anong ginagawa sa buhay ni Harleen? Single mom po. Single mom. Happy Father's Opo. Day sa'yo, ha? Salamat po. Ito, binabati ko lahat ng nanay na single mom na Hello. Happy Father's Day. Opo. Sila ng tatay eh, di ba? Opo. Ilan taon na anak mo? 6 years old po. Ba't umiyak ka na? Ano ka ba? Wala. Kasi, Ay, wala akong ginawa sa kanya, ha? Kaya nung wala sa bahay nila, tigilan niyo ako. kasi Papa J, wala akong sinasabihan eh. Wala akong nalalabasan ng problema ko. Okay. Matagal ko nang gustong tumawag kasi hindi ko alam kung ano po ba yung gagawin ko. Kasi matagal na kami wala. Pero bakit hanggang ngayon nasasalag pa rin ako? Okay. Kasi yung baby ko na to, pangalawa na siya. Teka lang muna, naguguluhan ako. Sino ba nag-uusapan natin, by the way?
Si Romeo po. Hindi yung pangalan. Sino ka? Ano ka? Kahit bahay mo ba? Ex mo? Kasi bigla ka nagsabi mo, di ba? Kapit-bahay lang po namin. As in, katapat lang po ng pintuan namin. Eh, talagang hindi ako makapag-move on niya. Nakikita mo lagi. Yun nga po eh. Eh, wait lang. Ano address mo? Papadala kita lipat bahay gang. Papalipat kitang bahay ngayong gabi. Teka lang muna, 2 anak mo. Hindi po. Kasi nung first po, nung nabuntis ako, siguro po mga 3 or 4 months, nung nagpa-check up, pangalawang check up po siya, wala daw po siyang heartbeat. Oh, okay. So, kailangan daw po siyang tanggalin na sa akin. So, niraspa ka nun? Opo. Okay, dapat naman. Ngayon, ang sakit po nun kasi sinasabi nila, pinalaglag ko daw yung baby. Hayaan mo na, hayaan mo na yan. Wala So, namang, you don't need to defend yourself pag hindi mo naman ginawa. Okay? So, after po nun, pinagtrabaho po ako sa Dubai. Nagpunta kang Dubai? Opo. Ang ganda nun, di ba? Sa May Palm po ako nagtrabaho. Ha? Talaga wala. Di nakikita mo yung Burj Khalifa? Opo. Puwes, swerte, nakapunta ka ng Dapang? Opo. Nalibot ko na po siya. Pwede na, nakapunta ka sa Sok Madina. Nadadaanan lang po. Wala ka sa akin, nakapunta ako. Yung parang Green Hills na luma na ang ganda ng loob. Opo. O makaupo, di ka nakapunta eh. Nadadaanan lang po kasi namin, sinasabi po nila maganda daw po doon. Maganda nga, para lang siyang tiyanggihan na pang mayaman. Eh, syempre gusto ko mag-feeling, nagpunta ako doon, nagpicture ako. Bali yung Burj Khalifa po, katabi lang po ng bahay namin dati. Eh, di mahal ang renta nyo? Ano naman po doon, mga Pilipino naman. Di malapit ka sa Dera. Hindi naman po masyado kasi nasa Satwa po yung lugar po na. O di ba wala na nakarelate sa atin dahil nagkakaintindihan. Wala na nakarelate, mga kaibigan. Mga pangga, wala na. O, nabusit na kayo, okay lang yan. Pag may pera lang po napupunta sa Dera. Yun po, bali, nung time. Di, mga pag-usapan niya, pag-usapan Dubai, yun na lang pag-usapan natin. Ano po ako doon, secretary po sa isang construction company. Talaga, daming ginagawa sa Dubai ngayon eh. Kaso po, nung time na yon nagkaroon po ng recession. Yung mga construction company is nawala po sila. Bakit? Paano nawala? Na-misplace? Hindi po. Yung nagkaroon po ng recession, yung po siya. Totoo ang ginagawa ko sa programa ko. Yung tumumal po yung pagawaan kasi po nagmamahal po ata yung mga gamit. Ayan, alam ko yan eh. Anyways, ate, may nag-text sa akin. Po. Thank you for loading. 340 pesos. Continue loading to get more exciting offer. I-replyan ko ba to? Huwag na lang. Huwag na lang, no? Baka mag-reply pa yung system. Sige. Alright. So, isa lang yung anak mong buhay ngayon? Opo. Alright, sige, okay. Bali, yung tatay po nung first na yon, siya din po yon. Bali, nung bumalik na habang nasa Dubai po ako, nagkakaroon po kami ng communication. Ngayon, nung bumalik po ako dito, hindi po kami. Kaso lang, mahal ko po talaga siya. Against po lahat ng family ko sa kanya. Teka lang, so gaano katagal lang hiwalay? Matagal na po eh. Mga 2 weeks? Paano ba? Mga 10 years na rin. 10 years na? Kasi ilan taon ka na ba, Harley? 40. Ha? Ay, sorry. Ha? Bakit ako high pitch? Ano to? Ano yung kantasya ang ginagawa niyo sa akin? Wait lang. Ikaw ay 40 anyos na. Opo. Kala ko 30. 40 ka na, 40. Opo. Alright. Ilan taon na anak mo? 6 years old po. 6 years old. Ibig sabihin natin, kailan lang? 34 ka lang. Opo. Paano 10 years ago? Hindi po. Bali, Iba yung tatay ng anak mo? kahit po kasi hindi kami. May nangyayari? Opo. Ang galing nyo ha? Paano yan? Isa lang po kasi yung minahal ko eh. Kahit hindi kayo ate nabuntis ka niya? Oo. Uy! Suntukan na lang Ano yan? Hindi kayo may nangaya? Ano ba? Time nyo yan?
Bakit ka pumapayag? Kasi nga po, ewan ko, basta sa kanya lang po talaga umikot yung mundo ko. May asawa ba yan? Sa ngayon po, nagkaroon po siya ng ka-live-in. Pero dati nung may nangyayari sa inyo, wala? Okay. Wala. Pero walang relasyon, may nangyayari? Opo. Siguro nga po, tanga ako. Hindi lang, walang di rin. Siguro kasi siya lang naman kasi yun talagang minahal ko ng totoo eh. Kahit nasabihin ng parents ko na wag siya, maghanap ka ng iba, wala sa kanya pa rin ako bumabalik. Tinamaan ka, nakailan jowa ka ba? Isa lang. Siya lang? Pero nagkaroon po ako ng isa, pero hindi ko po siya as in totally minahal. Ate, bukod pa po sa kanya. Huwag mong i-deny. Sabi mo, dalawa, anong isa lang? Oo, dalawa po sila. Okay, sige. Pero yung isa, kumbaga, tinest ko yung sarili ko kung kaya kong magmahal ng iba. So hindi ka pa rin nakawala? Kaso lang, hindi sa kanya pa rin ako bumalik. Ngayon, nung nabuntis ako, ang unang nakaalam is siya. Nakita ko masaya siya. Ako natatakot kasi, Papa J, malaki yung agwat namin. Siguro sabihin ng mayabang, kayang ibigay ng parents ko sa akin lahat. Mayaman kayo? Hindi naman po sa ganun, pero dahil na Hindi kasama mo kaya ibigay lahat. Hinga kang Marco. Kapag po ng parents ko, nabibigay nila lahat sa akin. Kumbaga, hindi mo kailangan ng asawa para buhay yung anak mo. Siguro po ganun, pero natatakot ako sa darating na panahon paano kung magtanong yung anak ko. Teka lang ate, bigla ko naguluhan. Ano ba ang pinag-uusapan natin ngayon? Yung nararamdaman ko sa lalaki. Okay. Bakit hanggang ngayon nandito pa rin siya? Bakit hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako kahit alam kong wala na? Hindi ko alam kung anong sagot dyan. Ngayon, Maliban sa idea na kasi magkatapat ang pintuan ninyo. ngayon Papa J, wala sila ngayon. Wala siya ngayon. Kasi may bisyo kasi siya eh. Ano? Wala siya ngayon pero dyan sa tapat niyo, di ba? Nung time na yon, nandito sila. Nandito siya. Pero last year, umalis na siya dito kasi nga natatakot na siya para sa buhay niya. Ay, baka makasama sa Tokhang. Opo, yun. Uy, hindi ako maglilipat ng bahay. Hindi ako kasama dyan. Ang masakit pa kasi noon, Papa J, nagkaroon ng issue. Issue kanino? Sa amin na naman. Bakit? Kasi nung lumabas na yung baby ko, may nakarating daw sa kanyang balita na hindi daw siya yung ama. Adik yan siyempre, malamang praning yan. Masakit kasi sa kanya lang umikot yung buhay ko eh. Kahit sabihin ng parents ko na, kahit sabihin ng ibang tao na bakit ka nang tanga-tanga mo naman. Yung gano'n na parang hindi ko alam. Ngayon, may nag-text siya sa akin. Kailan? Nung siguro mga months pa lang yung baby ko. Akala ko ngayon. O sige tapos? May nangyari din po ngayon. Nag-post naman siya ngayon sa Facebook. Oh, nakatag ka. Hindi ko alam. Basta binlock ko na siya. Paano mo alam na nag-post? Hindi. Nag-poke. Nag-poke? Tinanong ko pa nga sa pinsan ko Na-body poke ka. Tinanong ko pa nga, ano ba yung ibig sabihin ng poke sa Facebook? Sinundot ng marahan, yan. Totoo nga, ang body poke ay sinundot ng marahan. Hindi ko kasi yun. Parang kalabit na marahan, ganun. Ngayon, i-body poke nyo nga ako, dali mo. Ngayon, Papa Jack, siguro mga 1 year old na yung baby ko, nakausap ko yung nanay. Oo. Yan siya yung nagsabi sa akin na yung balita nga daw is parang pinalabas ko lang na yung anak niya yung tatay. Okay. Talagang as in sa harap niya umiiyak ako. Paano ko gagawin yun? Kung kilala niyo ko, dapat alam niyo kung anong klaseng tao ko. Well, pasensya ka na, Harding, mahirap kasi mapaniwalain sila kung pumapayag kayo mangyari na wala kayong relasyon. Yun talaga magiging impression sa'yo. Kahit sabihin mong siya lang talaga. At meron ganung impression talaga sa'yo.
Ang sakit. Teka nga muna, wait lang ha. 6 years ka na, di ba? Ay, 6 years na yung bata, tama? Oo. Bakit nag-uusap tayo ngayong gabi? Anong pinag-uusapan natin dito? Anong purpose ng pagtawag mo? Yung nararamdaman ko, bakit? Dalawa Papa Jack eh. Sino ako? Sino ako, ha? Sino No, ako? hindi. Ha? Sino Yung ako? nararamdaman Sino ako? Sino ako? Ay, Papa J. Sorry po. Dalawa yung question ko ngayon. O sige, ano ang question number 1? Number 1, Papa J, kasi bakit nandito pa rin yung nararamdaman ko kahit alam kong dapat wala na. Na dapat ayoko na. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kaya sagutin yan. Walang sagot yan. May tanong ako sa'yo. Po, Tinutulungan ba ang sarili mo na makalimot? hindi ko po alam kung paano. Well, ate, go out, entertain, di ba? Alive. Marami nga pong nagsasabi sa akin, bakit hindi ka magmahal ng iba? Well, wag naman basta-basta lang magmahal. Papa, Pero bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na matagpuan ng iba. Go out Papa J, and kasi meet people. natatakot Hoy! Nakikinig ka ba? po. Go out and meet people. Allow other people to find you. Kasi po natatakot ako para sa anak ko. Anong kinalaman ng anak mo para sa'yo? Kasi po nakikita ko sa TV, yung mga, kunyari magkakaroon ako ng karelasyon pero hindi matatanggap yung anak ko. Tapos, Nakikita mo, huwag ka nga muna manood ng TV. Hanggat wala kang love life, para kang sira. Pati yung TV, pag-ipintangan mo. yung mga nangyayari po kasi ngayon ganun, di ba? Ate, walang kinalaman yung TV. Diba? Walang kinalaman yung TV. Ano ka ba? Sa buhay mo, pati TV, pag-ipintangan mo. Hindi po, inaano ko Diba? lang po yung Kasi kung mga- totoo yung TV lahat, kung totoo lahat na nagagawa sa TV, mga kaibigan, member ako ng Mulawin. Di ba po may mga balita na ganun? Siguro po at the age of 40, hindi pa ganun ka. Ikaw, Harleen, ano ka? May sometimes ka. Ano po yun? Sometimes matino, sometimes hindi. Pati yun. Hindi ka pasensya ka na, ha? Opo. Hindi ko alam paano kita kakausapin. Paano ko pangangatwirahan sa iyo na pasensya ka na, ha? Oo. Harley, kasi yun ang palabas kahapon, ganon? Hindi po yun, Papa G. Wag mo, teka lang, wait. Po. Ilabas mo sa usapan yung napanood sa TV kasi walang kinalaman yun. Paano po yung ganun? Kasi Huwag ka manood ng TV! hindi po. Kunyari, makatagpo man ako ng mamahalin ko. Hindi naman niya matatanggap yung baby ko. Nangyari ba yan o prediction mo lang yan? Prediction pa lang. Ay, paano hindi? Tatakot. Paano kung hindi? Alam mo, that's the problem with people na nasaktan. Paano kung lokohin mo ako? Paano kung hindi? Natatakot na po kasi ako magmahal sa totoo lang. Ay, di wag ka magreklamo na umiiyak ka. Ganun kasimple yun. You cannot complain that you are wet when you're out in the rain. Oh, pak, English. Woo! Isa pa, Papa J, yung baby ko kasi ngayon hindi pa siya nagtatanong. Lakasan mo. Hindi pa po siya ngayon nagtatanong kung sino yung ama niya. Natatakot ako dumating yung time na Magtanong siya. Hanapin niya. Wala, sagutin mo. Siya yung tatay mo, pero hindi ka alam kung nasaan. Maging honest ka. Hindi ko naman po sasabihin sa kanyang wala. Basta okay lang po ba yung sabihin ko na hindi tayo pinaglaban, hindi tayo mahal. Okay lang po ba yung ganun? Huwag mo siraan yung tatay niya. Hayaan mong maramdaman niya na may tatay siya, huwag mo nang siraan. If you're, daughter or son? Saan po? If your son will find out something bad about his father, hayaan mong siya maka-discover. Pero ipakilala mo sa kanyang tatay niya as it is, huwag mong siraan. Nagkaroon nga po yung lalaki ng ka-live-in dito mismo sa amin. Ano ngayon? Hindi ka naman jowa, pakialam sa'yo. Hindi. Gumagawa rin sila ng issue tungkol sa akin. Ate, ganito talagang magkakaroon ng issue kasi ex ka eh. Ikaw yung nabuntis eh. Ikaw man yung kalipin ng lalaki, may issue yun. Ba't ganun? Hindi ko naman sila pinapakialaman. Hindi mo sila kailangan pakialaman. Kahit yung panggap kang orchids, nakita mo sila eh.
Kahit magpanggap ka lampshade o kaya magpanggap ka driftwood. Magkaka-issue talaga kasi ex ka ng jowa niya. Normal yun. Hindi ba dating na sa point na Papa J na inaaway ako ng babae? Normal nga yun. There will always be friction. Kasi ex ka. Naguguluhan ako. Alam mo kung bakit? Wala kang love life. Tama? Opo. Mahal mo yung nakabuntis sa'yo. Tama? Opo. Okay, wala kang jowa, mahal mo yung nakabuntis sa'yo, hindi ka makapag-move on, and yet, pag-ibintangan mo yung TV, pag-ibintangan mo yung anak mo, paano ka nakasagutin? Baka magbintangan mo pa yung nanay ko, ha? Nahihibig sa Bulacan yun. Nagtataka lang ako kasi ba't ganun eh. Ang kasam mo? Nagtataka lang po ako na bakit minsan darating yung point na kahit wala siya dito, makiisip ko. Wala na nga siya eh, so dapat parang free na yung isip ko. Kaso lang, siguro nga, Well, may kulang. Wala. Ano yan? Kumbaga, hindi matatapos yan hanggat hindi mo tinutulungan ng sarili mo. Like what I said kanina, Harleen, go out and allow someone else to find you. Reconnect with your old self before mo siya nakilala. Kailangan mong tanggapin na hindi kanya mahal. Na noong time na nagkaanak kayo, panty mo lang gusto niya. Kasi in-offer mo. In-offer mo, no? Siguro nga. Ay, ganda yung special offer. Ganda ng offer. Di ba? Papa G, Special dapat niya may champola ibabaw. sinabihan niya pa yung bibi ko na hindi daw niya kabuka. Kaya mo na addict yan eh. Ano ka ba? Di ba, praning eh. Luto utak. Sabi yung tatay Digong, luto utak. Kaya kayo, huwag na kayo mag-addict, di ba? Sabi ng tatay Digong, pag alam niyo ng mali, huwag niyo nang gawain. Napakaliwanag ng pagkakasabi niya. Kayo, mga po, ayoko sabihin dito, wala akong trabaho, hindi ako presidente. Oo, bawal din sabi niya. Mga pugo. Ayan. I said. Expression niya, di ba? I said, pag alam nyo ng mali, huwag nyo nang gawain. I said. Hindi ko naman sabihin ko sa'yo, you are not helping yourself out and you complain. Paano yan? The first person to help you is you. The best help in the world is self-help. Ikaw ang unang-unang gugustong tulungan ng sarili mo bago ka tulungan ng iba. Na tinintindihan mo? Opo. Opo. 40 ka na, para kang high school, uy. Yun na nga eh. Kasi wala naman akong ibang minahal eh. Kasi nga, ayaw mong tulungan ang sarili mo, ayaw mong tanggapin. Hindi ka niya mahal. Nabuntis ka lang niya. Kaya tamad may pinto ka ng bahay nila eh. Kung gusto kayo, di araw-araw ka pinasok niyan. Di ba? Eh, hindi nangyari yun eh. Ang sinasabi niya sa akin, hindi ko daw siya kayang ipaglaban. Sino kalaban? Hindi ko daw siya kayang ipaglaban. Sino nga kalaban? Ewan ko. Yun na. Alam niyo, ang dami ko narinig yan. Grabe. Namiss ko siya. Grabe. Ang sakit tanggapin na nawala kami. Pinaglaban ko po siya. Sino kalaban? Wala naman taga-kalaban. Pinaglaban, sampaling kita dyan. Hindi ko daw po kasi siya pinaglaban. Kanino nga? Sino kalaban? Sa parents ko daw. Ah, okay. Meron pala. Ay, dumali ako. May kalaban pala. Sabi ko nga po, paano kita ipaglalaban kung ikaw mismo hindi ka nagpapakita ng tama? Again tayo na. Okay. Makinig ka sa akin, Harleen. All the signs are pointing to one direction. That is away from this guy. At hindi mo makita, hindi mo matanggap. Look,
You have wasted so much time in your life. You have wasted so much time of your life. How much time ang gusto mo pang sayangin? Kailan ka magigising sa katotohanan, Harleen, na walang ikaw at siya? Meron lang ikaw. And it's your job para maghanap ng kapartner nung ikaw. Hindi siya yun. Oh, ang galing ko, no? Minsan gusto ko magpapicture sa sarili ko, eh. Ang galing mo, ang galing mo. Ikaw talaga, naku. Look, no one will help you here. As a matter of fact, this problem is a problem that can only be solved by you. Ang nakakatawang part, mamaya lang pwede mo na ito na-solve. Gustuhin mo lang. 40 ka na. You are not getting any younger. When will you start enjoying life? Harleen. Sagot. Masaya naman po. Sabi mo, next week po, ganon. Ano ba? Masaya naman po ako sa anak ko kahit kaming dalawa lang. Ay, pala naman eh. Ano naman nag-uusapan natin dito? Bakit ako high pitch? Ano naman nag-uusapan natin dito? Siguro po gusto ko lang malabas yung ano. Pasok mo yan. Uy, labas yan. Ang itim yan, ha? Ang itim. Kulubot pa. Ay, alam mo, Harleen. Po. Bakit nga na kung binibiro kita, ha? Alam mo kung bakit kita binibiro? Kasi gusto ko maramdaman mo na hindi ito big deal. Na kahit anong sabihin ko, walang maiiba. Unless gustuhin mo. Wala talagang pwedeng sabihin sa'yo, ate, na hindi mo alam. Wala kang pwedeng iparealize sa'yo na hindi mo pa nare-realize. Alam mo yan, 40 ka na eh. Ayaw mo lang tanggapin. It's up to you. Gusto mo sundan ng sundan? Gusto mo mangarap na mangarap? Gusto mo umasa ng umasa? Na magiging kayo pa o kaya may patutunguhan? Bahala ka. Pero kaninong buhay ang nasasayang? Sagutin mo ako. Bakit? O pala eh, ano balak mong gawin? Lakasan mo nga, pahinga ka ng pahinga. Kaninong buhay ang nasasayang? Sa akin. Eh, ba't tayo mong ayusin yan? Ha? Hindi ko kasi alam kung paano. Simple lang. Like what I said, go out. If you really want a brand new life, go out. Enjoy life. Allow someone to find you again. Reconnect with your old self. Diba? Tanggapin mo yung katotohanan na you don't need another person to make you realize your worth. Tanggapin mo yung katotohanan na you do not need other person for you to be happy. Ang kasiyahan, mga pangga, ay DIY. Being happy is synonymous to do it yourself. Hindi mo kailangang ipaturo sa iba yan. Pwede ka maging masaya on your own. Siguro nga po, nangangarap lang ako. Yung puro lang ako pangarap na ako lang pala. Na umasa ako. Okay, ganito gawin natin. Before tayo tumuloy, bigyan kita ng pagkakataon para mag-sorry, thank you, and goodbye sa kanya. Your biggest thank you sa kanya ay dahil meron kayong anak. Right? I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Okay? Gusto ko marinig, ha? Opo. Handa ka na? Opo. Ano first name niya? First name lang. Huwag nang banggitin ng buwan. Mga hanapin niya ng pulis. Matokhang pa yan. Romeo. Romeo. O game. Thank you kasi Umpisa mo sa ano? Hello, Romeo. Romeo. Yan. Lagyan mo ng hello. Yan ang show natin. Papa J's Hello, STG. O, dali. Hello, Romeo. Yan. Thank you.
At paano mangyari yun? Hindi mo pinakita sa akin, sa amin, na kaya pong hindi na nga kita in-accept eh. Buong family mo, hindi ko na in-accept kahit kaibigan mo kasi ayoko nang magkaroon ng communication. Pero nagugulo ka pa rin eh. Lalo mo lang pinagugulo yung isip ko, lalo mo lang akong Can both agree that you have fallen in love so deeply with the wrong person. Tama. Opo. Oo. Maling tao, na? Oo. Pero wala eh, ganyan ang pag-ibig, hindi mo pwedeng piliin yung tao eh. Yun na nga eh. Naiinis ako eh. Pero gaya ng sabi ko, hindi mo pwedeng piliin kung sinong mamahalin mo ng ganyang kalalim, kaya mo naman tanggapin pag hindi ka minahal in return, right? Oo. Ay, kailangan balak gawin. Next week. Ayun na, babayang gabi. Siguro naman alam ko makakaya ko to eh. Bakit? May choice ka ba? Wala. O pala naman eh. At least may nasabihan ako nung nararamdaman ko. Kasi hindi ko siya kayang sabihin sa parents ko eh. Ilagay na, Harleen. Don't be afraid na natanggapin na you're in pain. Kasama sa buhay yan, ang masaktan. It's when we are hurt that we grow stronger as a person. It's when we are hurt that we realize yung ating strength. It's when we cry that when we are most connected sa ating inner self. It's when we realize happiness when we cry. We appreciate a simple gesture of kindness pag tayo ay nasaktan. Actually, yan ang pinakamasarap na parte pag tayo ay vulnerable. Yung ma-realize natin yung ating strength. Nabanggit ko lang naman. Baka gusto maniwala. Sana. Nagpapagod din ako dito, te. Papa Jackson. Sino ako? Sino ako? Papa Jay. Okay na. Salamat I forgive you. Ayop ka. Kaina ka pa. Papa Jay, salamat. Pag ikaw na kulong, nadalawin kita. Salamat po ng marami, Papa Jay. Salamat po. Harleen? Po. On the other hand, I'd like to congratulate you. Alam mo, you have the ability, the uncanny ability to love someone unconditionally. And that's what's good about you. Kaya lang,
Ang pag-ibig kasi ay partnership eh. For you to enjoy love, sa pinakamasarap niyang i-level ate, kailangan partnership yan. It has to be a cooperative effort. Kasi if not, pagpapakamartir ang tawag dyan. Tama? Opo. I don't know what to tell you other than I believe kaya mo to. I don't know what to tell you or what advice I can give you other than umasa na one morning babangon ka and you know you're worth better Opo. than how you treat yourself bago ka matulog. Ba't ka umuungol? Hindi, bigyan pa ako. Bigyan ako ng malalim. Akala ko Hindi na ako makahiga. Akala ko may tinatch ka bigla. Kumanon siya eh. Hindi na kasi ako makahiga. May tubig ba dyan? Ha? May tubig ba dyan? Opo. Anong ka muna? Isa po. Okay na? Opo. Minom ka na? Opo. O, iliwa mo na yan. Ay, naka. O, sa anak mo, mensahe mo. Anak, nandito lang si Mami. Maraming nagmamahal sa'yo. Nag-aaway man tayo. Pero mahal na mahal kita. Hindi kita kayang iwan. Hindi kita kayang ipagpalit. Basta si Mami, mahal na mahal kita. Nandiyan si Lolo, si Lola. Lahat kami nagmamahal sa'yo. Pero kung... Sana tayong dalawa na lang. Kung pwede, Ano yung wish mo? Nabusit ako bigla. sana kami dalawa na lang. Sana huwag niyo nang hanapin. Pero alam ko not darating that yung- Sir! That is wrong. Yung huwag niyang hanapin. Natatakot kasi ako, Papa Jack. Sino na naman ako? Papa J. Sino ako? Papa J. Ah! Ang kulit mo na eh. Kakainin na kita eh. Natatakot lang kasi ako, Papa J, na dumating yun eh. Alam mo, pag dumating yung tanong yung anak mo, ano tawag si mama, nanay, mami? Mami. Mami, asan po yung daddy ko? Sabi mo na, hindi ko alam. Ito pangalan niya, pero hindi ko alam kung nasaan siya. Maging honest ka. Iba na ang generation ngayon, matatalino ng mga bata. Aha. Di ba? So, wag mo silang lokohin. Wag mo kayo mangmang. Makakaintindi ang mga yan. Besides, wala namang ibang choice maliban sa magsabi ng totoo. Tama? Opo, sasabihin ko po, kaso lang, Then, do not have any other option. Ganun lang yan. yung ano ko lang, Papa J, yung para sa akin lang ba? Na pero alam ko naman na hindi naman totoo yun eh. Na alam ko darating yung point, yung time na maghahanap siya, na magtatanong siya. Pero sasabihin ko yung totoo, wala akong ililihip sa kanya. Lahat ng sinabi ng tatay niya, sabihin ko sa kanya, siguro sa Huwag mo nang sabihin yung mga pangit. Eh, Papa J, kung paano ko yung sinabi ka sa Huwag mo nang sabihin yung mga pangit. Hindi naman tama yon. Alam ko, kung nasaktan ka sa mga sinabi sa'yo, huwag mo nang parating sa anak mo yon. Okay po. Chismosa ka rin eh, no? Kaya nga, paparating mo pa. Hindi po kasi yung mga... Huwag mo nang sabihin yung mga pangit. It's not even an option. Hayaan mo lang yun, di ba? Maganda, maging tingin ng anak mo kahit... If your son will discover something undesirable about his dad, hayaan mong siya ang makadiscover. Okay po. Alright? Oo. Kasi pag ikaw ang nagsabi, ang dating no, siniraan mo.
naintindihan mo? Yes, Papa J po. Okay? Opo. Alright, ganito Harleen, good luck sa buhay. You are 40 years old. You are not that young, but it's not yet too late. It's never too late to go out and find someone significant sa buhay mo. I don't know if the meaning of happiness to you will include someone as a partner. If not, hindi naman requirement ng buhay na magkaroon ng jowa para maging masaya tayo. Yun nga po. Opo. Teka lang, may sinasabi ako, sabat ka ng sabat eh. Kaya mo tapusin ko, nagko-concentrate ako dito. Opo. Alright? Good luck to you. I hope you go out. I hope you reconnect with your old self. Kasi ang totoo niyan, pag tayo nagmahal, we forget na once upon a time bago tayo nagmahal, kaya natin maging masaya kahit walang kapartner sa buhay. We do things without anybody. Na tayo lang, di ba? We can entertain ourselves. Sometimes we forget that. I want you to go out, roam the world, set yourself free, and allow someone, if in case, to find you again. Huwag mo kulong ang sarili mo. Look, I always say this on air, and I will never get tired of saying this. Iisa lang po ang buhay natin. We only have one lifetime. Huwag niyo sayangin. Because you are 40, di ba? Opo. If you get to be 50, 55, 60 years old, and then you look back at may isip mo, oh my God, I wasted my 40 years, the first 40 years of my life. I want to go back and do it again. You cannot do that. You can only do your lifetime once. So always choose what will make you happy. Take risks. Because after all, when you look back, lahat na nangyari sa buhay natin nakadepende sa kung anong desisyon meron ka. If you choose to continuously go to bed and wake up the following day nang umiiyak, Harleen, that's what you're going to remember pagdating ng time. And who will you blame? Ikaw lang din, sarili mo lang din. Tama, mali? Tama po. Siyempre, tama ako. Alam ka maging mali ako, show ko to. Pero, Papa J, Bakit, anak? Ano yun? kasi parang Sasagot ka pa? Ang ganda-ganda ng English ko, tapos may katwiran ka pa rin? hindi po. Di ba sinabi niyo po kanina na okay lang naman po na hindi na magmahal? Kasi parang para sa akin, siguro nga po takot na ako. Takot na akong, pero Papa J, hindi na ako umiiyak ngayon, nakasmile na ako Kaya pala nagbara yung ilong mo kanina. Yung ganon, yung parang Papa J, parang sa akin, happy na ako na kaming dalawa na lang ng baby ko. Decision mo yan. Opo, pero If the meaning of happiness to you is being a mother exclusively, then wala problema. Marami akong kilalang ganyan. Ma'am Christy, ganyan di ba? Opo. Di ba, no? Wala nang jowa-jowa, di ba? Kasi parang hindi ko na nakikita yung sarili ko sa ganon. Sabi nyo lang yan, maraming ganyan Gawain naman high school yan Hindi na ako na. Di ba yung pag nag-break na ng jowa niya, iiyak. Grabe. Hindi na ako magmamahal ulit. Hindi na. Ikaw na yung last. After 2 weeks, may bagong jowa. Papagingin lang ako kasi, ngayon ko lang kasi siya naiyak. Kaya siguro, ganun. Alam mo, ayaw ko maniwala. I do not want to believe that tonight, nagsasara ka ng pintuan para mahalin ulit. Kung wala ngayon, di wala ngayon. Pero wag tayo magpaka-plastic, di ba, na kunyari, pag may dumating na desirable, hindi ka magmamahal ulit. Sana, siguro. Hindi ko naman sinasara, Papa Jane. Hindi ko naman sinasara yung puso ko na magmahal ulit. Pala, di mo nga sabihin, kasi yung plastic pakinggan. No? Hindi kasi para sa ngayon. Yung para sa ngayon, gusto ko... Okay na. Alam ko lang para ngayon. Pero huwag mo sabihin na hindi na ako Yes, I know, I believe you. But if you inculcate or instill sa utak mo, wow, what a term. It's so highfalutin, it's so jargon, like, If you instill sa utak mo na ayaw mo na magmahal, baka mangyari. After all, life is all about law of attraction. If you attract, ate, na ganyan lang ang buhay mo, that will happen to you. So I do not want you to attract that kind of
Basta, yun okay na yun. Nahihirapan ako mag-English. Na pa. Tama na to. Basta, Papa J, maraming salamat. Maraming salamat din. Oh. I will pray for you and I hope kahit naman ang dasal lang gawin, kahit mag-alay pa ako ng 3 maitim dito, ano gagawin ko? Walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari kung hindi mo tutulungan sarili mo. Tama? Tama, Papa J. Tama po. Salamat po ng maraming salamat. Thank you very much, Harleen, for calling the Mabuhay show. po. Bye-bye. Salamat po, mabuhay po kayo. Ayan. Yan po si Harleen ng Malabon. Ang cute-cute niya, no? Pati yung simbahan, pinaliwanag pa niya. Dami nag-PM sa akin. Ang sinabi lang nila ay, ang pogi mo po. Actually. Actually, wala nag-PM ng ganun. Gumagawa lang po ako ng kwento. Kasi gusto ko kayong ma-brainwash. Bakit ba? Ang next time ko i-brainwash sa inyo ay payat ako. Para pag nakita niyo ako, uy, ang payat mo! Kasi na-brainwash ko kayo. Hay, nako! Hi, wait lang. I'll do a monologue for all of you guys. Ang buhay, in the simplest form that we can define life, is all about choices. Your choice today will define whatever tomorrow you will have. In a nutshell, ganyan ang buhay. Sometimes, there are decisions in life that you don't need to decide on. You can just allow life to happen as it pleases. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong pakialaman ng takbo ng buhay to favor you. Masakit na desisyon mo today will make you the happiest person someday. Na-touch po ng kwento, alam ko marami nakarelate yan. You know, the moral of the story is that there will always be, and I will mean this from the heart, sa buhay natin, there will always be one person who can make us feel so good na masarap palang magpakatanga.